channel. Alam kong inaabangan na ng ating Fan Barkada viewers ang ating Fantastic for this day na siguradong mapapatayo ang inyong mga balahibo sa kanyang galing sa paghula ng hinaharap. Aking kapalaran at ang aking hinaharap na pagsubok ay kanyang makikita. Kaya kilalanin na natin siya at panoorin natin ito. Ibukas ang isipan, linawan ang pandinig, dahil siguradong kanyang hatid na hiwaga, kayo ay mamamangha. Ang professional psychic at fortune teller na si Tito Boy. At welcome po sa ating programa, Tito Boy. Hello po, Tito Boy. Ganito pa din talaga yung vibes. Hello, sir. Magandang Nice to umaga meet you po. po. Pleased to meet you and have a seat po. Welcome po sa aming, hindi ko na po alam kung studio pa po ba ito. Pero Tito Boy, bago po ang lahat, bumati naman po kayo sa ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasan man po sila around the world. Isang mapagpala at mahiwagang araw po. Ito po, pag-uusapan natin ang bawat hiwaga sa araw na ito. Wow. Hiwaga. Grabe naman yon, Tito Boy. Pero ito po, Tito Boy, no? Paano po ba kayo nagsimula or paano po ninyo na-discover yung inyong expert pagdating sa pagiging isang psychic o fortune teller? Kung pag-uusapan natin, almost mahaba talaga. Gawin na lang natin maigsi. Nag-second life ako noong 2021. Then, may dumating na liwanag, ang sabi sa akin, anak, hindi kita pababayaan. Kasi yung liwanag na yon, itinaas ko na yung dalawang kamay ko. At the same time, sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala sa kaluluwa ko. And then yung liwanag na yon, na bumagsak sa akin, and then ang sabi ng boses, anak, hindi kita pababayaan until such time, binuksan ko na yung spirituality ko. Kasi bata pa ako, nakakakita na talaga ako. Talagang inignore ko lang siya kasi sabi ko, ayoko ng ganito, ayoko ng mga bagay na nakikita ko kasi bilang bata o bilang lumalaki, nagkakaroon ka ng confused kung paano mo ito gagampanan. Okay. Until such time na dumating na yung kailangan ko na magmisyon. Nung dumating yung yung liwanag na yon, nung sinabi niya na anak, hindi kita pababayaan, hindi ko pa ginampanan yun. After 1 year pa, until such time, binigyan ako ng daan para makapaglingkod, hindi ginamit, binigyan ako ng pintuan sa Holy Mount Banahaw. Oh. Doon sa Holy Mount Banahaw ako, lubos na nagkaroon ng kagampanan bilang isang psychic. Tinanggap ako ng kapatiran kay Kristong Buhay sa pamumuno ni Brad Joel Apilenya na yun ang naging daan para tanggapin ko na ang spiritual gift na ito. Ito po bang kakayahan na ito, Tito Boy, no? Ito po ba ay parang calling sa tingin niyo po? The year 2025 is a calling na talaga kasi marami ngayon ang binubuksan, marami ngayon ang kailangan tawagin upang ang mundo natin ay sagipin sa pamamagitan ng paglaganap ng mga dark forces. Dark forces. Pero when you say dark forces, no, paano po ito, Tito Boy, kapag may nakikita kayong mga negative na nakikita sa hinaharap? Usually kasi pagdating sa expert ko sa ganito, tatlo yung binabasihan ko eh. Meron akong numerology, meron akong astrology natal, at meron akong tarot card. Ang numerology at ang tarot card, numerology at ang astrology magkapatid. Pinsan nila si tarot. Sila ang nagbibigay ng signal or sila ang nagbibigay ng sign kung ikaw ay kailangang gumanap na, kung ikaw ay ano ang gampanin mo bilang tao na dinala dito upang magkaroon ng liwanag ang kapwa mo. Pero nung una, sir, no, nabanggit po ninyo na parang hinihindian nyo pa. 'Di ba? Pero naging mahirap po ba na parang wholeheartedly natanggapin mo itong gampanin na ito? Talagang nung una ayoko nito kasi every time na nakakakita ako ng soul, ng element, ang sabi ko sa sarili ko, bakit nandyan kayo? Confused ako dahil bakit ko sila nakakausap, bakit ko sila nakakaharap?
Yung pala may mga bagay din sila na kailangan natin na tulungan sila para makaka-crossover or wag gambalain ang isang lugar. Ito po bang pagiging psychic ay namamana sa kanununuan or sa magulang? I think nasa bloodline ko na kasi hindi ko naman alam ang buong istorya ko kasi I was adopted in 46 years. Then I'm after sorry to hear that. nung 2015, nung mamatay nag-adapt sa akin, pinakita sa akin through nang nag-adapt sa akin na namatay kung paano ko makita yung totoong pamilya ko. Then nagkataon na nakita ko sila ng 2016, saktong mahal na araw din, Huwebes Santo and Biyernes Santo. And then, nung ipinakita na sa akin, na-realize ko na ito na talaga yung mundo ko. And then, ayoko pa rin gampanan hanggang dun dumating yung second life. Ngayon, fully na ako, spiritual missionary na talaga. Missionary na. Pero yung unang beses na nakita nyo, sir, yung mga signos, no, or mga sinyales, natakot po ba kayo? Nung una, nung bata-bata pa ako, natatakot ako kasi kung ano yung namatay, yun na makikita mo eh. Kung anong accident in pinangyarihan ng kaluluwa, yun na makikita mo eh. Hanggang sa, yun nga yung inayaw ko kasi sabi ko, tingin ko sa sarili ko, nababaliw eh. Karamihan ng may awakening talaga, ang tingin ng ibang nababaliw. At yun yung mga common misconception ng mga Yes, tao. oo. Until such time na pinag-aralan ko rin through material, nag-enroll din ako sa mga spiritual studies until binigay sa akin na ito ang gift mo. Pero hindi ko pa rin siya tinanggap dahil sabi ko, hindi ka yayaman dito eh. Oo. Until, eto, nung nag-second life na ako, yung natitirang buhay ko, eto na yung paglilingkod. So ito sir, nabanggit ninyo na isa po kayong na-adapt at natanggap ito ng inyong kapalaran bilang isang fortune teller, sir, no? Ito po ba ay, nung sabi nyo nga nakita ninyo yung mga parents ninyo, paano nyo po na-handle yun, sir, sa pamamagitan ng talento na binigay po sa inyo? Unang-una, nagpuspos ako ng panalangin, dasal, pamamanata sa Holy Mount Banahaw, cleanse ko yung physical ko, inalis ko yung mga blockages, yung mga dark forces, at pinag-aralan ko kung paano ako gaganap until such time, pinalitan ng mga gabay, ng mga divine spirit na galing sa Holy Mount Banahaw, yung dala-dala ko. Kumbaga, pinalitan ng higher divine pa siya. Higher divine. Pero ito sir, may pagkakataon ba na sa family member ay may nakikita kang hindi magandang pangitain at paano mo ina-address to sa kanila? Noon na pag may dumadating na mensahe at sinasabi ganito, hindi ako naniniwala. Pero until na nangyari na, tsaka ako maniniwala, sabi ko na nga ba eh. Yung word na yon madalas natin, nararamdaman kahit ikaw, kahit sino sa atin, yung salitang kutob. Once na ang kutob natin ay tumama, ibig sabihin, meron tayong guided o meron tayong isa sa mga pineal gland na activate ng ating tinatawag na third eye. Wow. Pero sir, speaking of Ghost Month, no? Kasi ngayon ay pinagdiriwang nga daw yung Ghost Month. Saan po ba nagsalita itong salitang Ghost Month or August Month? Ang August month kasi nanggaling yan sa Chinese. Chinese belief kasi ang Ghost month. Na ang paniniwala nila, pagdating ng Ghost o August, nagbubukas ang portal. Sa kanila, napakahaba ng kanilang proseso. Sa atin, sa Pilipino, ito ay tinatawag na November, All Souls Day. Kaya lang, ang mga Chinese kasi ang daming mga ritual, ang daming mga beliefs na tumutugma rin naman sa atin dahil ang kultura ng Chinese, yun ang unang nakagisnan na rin natin. Kaya sinusunod natin, lalo na yung may mga mayayaman, yung may mga paniniwala sa Ghost Month. Pero kung ikaw ay nasa tamang alignment o energy, maaari mong makontra ito eh. Oh, so may mga pangontra. Meron Speaking po. of pangontra, sir, no, ano po ba yung mga senyales na ang isang tao ay sinasaniban ng isang masamang espiritu? Ang pagsanib kasi ay dalawang bagay lang ang pagsanib eh. Maaaring ito ay dala ng depression, anxiety. So nakakahatak ka na negative forces at umiiral sa iyo yung minsan may mga tao na nangyayari kahit kanino na pag may mabigat silang problema at nagdadasal sila at hindi nila nakukuha yung panalangin nila, nagkakaroon sila ng parang battle sa espiritu na sa Diyos, lalo sa Diyos, bakit hindi dumadating yung hinihingi ko? Hanggang sa yung energy mo, hindi mo napapansin na hati na siya ng negative and positive.
ang mangyayari dyan, pag sobrang depressed ka, anxiety ka, maaari kang pasukan ng dark spirit or mga espiritu na gumagambala. Pangalawa, dala rin ng environment. Marami kasing cases yan, kaya pagka nagre-reading ako, tinitingnan ko yung alignment ng tao gamit yung tatlong factor, yung astrology, numerology, and the tarot. Pero ito po, ano naman yung mga palatandaan na ang isang lugar ay pinamamahayan ng isang elemento or kaluluwa? Unang-una, kung ang bahay ay nagkakaroon siya ng wala nang tumitira, tapos yung huling tumira, nagkaroon ng imprint na away, aksidente, pinamamahayan siya ng mga imprint na mga energy. Tapos, ang nangyayari, yung lilipat at hindi siya nakiki-cleanse or hindi siya nalilinaw o napapaalis yung mga espiritu, nagkakaroon talaga ng halo. So, nakakaramdam sila kasi ang isang kaluluwa, lalo pag ghost month, bukas ang portal, naglalabasan lahat, kaya ang ginagawa ng mga Chinese, nag-aalay sila. Kaya may tinatawag tayong hungry month din. Ghost month din. Hungry month? Anong Oo. month naman yun? Yun, yung August din, na August sabay no, pa na din. unang linggo, nag-aalay sila ng pagkain, yung mga Chinese. Inaalay nila yan lahat. Pagdating ng patapos na, kaya may mga tinatawag silang hanggang September, yan eh. Yung ghost month na yan. Okay. Paano naman, sir, natututong maging isang tarot reader? Ito po ba ay natututunan or kusa na lang binibigay or may pinagmamanahan po ito? Ang tarot reading, ang pagtatarot, minsan pinadadaan sa pag-aaral, minsan talaga dinadaan sa gift. Depende sa proseso kung ano ang intention mo, bakit mo siya babasahan. So, ito sir, paano mo na-handle kapag meron kang binabasahan na hindi maganda yung pinapakita ng cards? Do you intend to tell that person directly or parang may mga pahaging pa? Sa akin kasi, pag nagre-read ako ng isang tao, ang una kong kinakausap yung kanyang spirit guide, ang kanyang angel, ang kanyang kung anong dala niya. Ngayon, kung kailangan sabihin directly, sinasabi ko. Pero kung ang gabay mismo ang magsasabi na, i-handle natin, ayusin natin yung energy. Kasi pag nagre-reading ako, hindi naman yung tao ang kaharap ko eh. Ang kaharap ko kung sino yung nasa paligid. Do you remember the movie Ghost na yung Gopi Wolper ba yun na nagre-reading siya or nagsa-psychic siya, ang dami niya sa paligid. Oh, okay. Parang so talagang nangyayari yes, talaga meron siya. talaga, oo. Okay. Ang pagbabasa, anong klase po ba or meron po bang iba't ibang klase yung pagbabasa ng tarot reading? Ako po kasi gumagamit ako ng ordinary card, yung cartomancy, may ginagamit akong tarot, may ginagamit din akong Angel's Oracle card. Depende sa cards na sasabihin ng gabay na ito ang basahin mo sa kanya para mas maliwanag niya maintindihan. So, ibig sabihin, hindi siya lahat na babasahin mo sa isang tao. Depende po sa magiging gabay. Tama Yes, po? kasi yung gabay ang kinakausap ko kasi baka may pahiwatig o may mensahe ang gabay sa kanya na kailangan niya maintindihan para maliwanagan siya. At alam kong lahat kayo ay invested na, pero bibitinin muna namin kayo dahil sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan kababalaghan sa ating fantastic guest na isang professional psychic na si Tito Boy. Yan ay sa pagbabalik ng programang Sigurado ang Fun at Sure na Sure ang Laugh, ang Fun and Laugh with Ron. Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Tutog na tayo.